Okay. Good morning again, everyone. May I request everyone to please rise as we worship our living God. Before we start, let us pray. Loving Heavenly Father, salamat po God sa araw na ito, Lord, na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for your goodness and your kindness, O Lord, for the whole week, O Lord. Your grace is sufficient for us, O Lord. If you were able to overcome all those things, O Lord, nadaanan po namin this week because of you, O Lord. And right now, O Lord, we are here, gathered together, O Lord. Napapurihan ka, O Lord, for you deserve it, O God, for what you have done in our lives, O God, and what you have done on the cross. Lord, fill this place with your Holy Spirit, O Lord. Be with us. Everything we'll do, O Lord, for your glory and your honor alone, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ating purihin nating Diyos na si Yahweh. Amen? Amen. For our call to worship, let us read Psalm 29 verses 1 to 2. Give unto the Lord, all you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Amen. Worship Him in the beauty of His holiness. Let us use our voice and our hands to worship and praise our living God. Papuri ating Diyos na si Yahweh. Yahweh,
wala po kayo, O Lord, we are nothing, O God. That's why, O Lord, all of this, O Lord, is all about you, O Lord Jesus. For what you have done, O Lord, on the cross. Lord, salamat po sa lahat, O God. Sa iyong grace, O Lord, sa cross, O God. And now, O Lord, we are here worshiping you, O Lord. Accept all our worship and adoration, O Lord, for you deserve it, O Lord. It's all about you, Jesus. Amen, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search, Lord. You search much deeper within, through the way
For you alone deserving of that. Lord, whatever we are experiencing, O Lord, just deliver everything unto you, O Lord. And we just worship you, O Lord. Whatever we are experiencing, spiritual battles we are encountering, whatever problems we are having right now, O Lord. Lord, sa iyo po lamang, O Lord, may kasagutan. Kayo po, Lord, ang aming Panginoon na makapangyarihan. And we will overcome it with you, O Lord. For you are God who is able to do it, O Lord. All of this, O Lord, we bring glory, honor unto you, O Lord. For you deserve it. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo po kayo? Let us pray. Father, we praise you and we honor you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong pinagkaloob. Salamat at may panahon kami upang kayo'y sambahin, purihin, Panginoon. Sapagkat kayo'y karapat-dapat purihin at sambahin. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin dinadalangin na kayo po ay maghari, O Diyos, sa daigdig na ito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan, O Diyos, ang maghari doon sa Middle East, sa Eastern Europe, dito sa East Asia, O Lord. Dinadalangin namin ang iyong kaharian ay dumako sa lahat ng bansa, Panginoon. Dinadalangin namin ang aming bayan, ang Pilipinas. Patuloy namin hiling, Panginoon, ang pagharian ninyo, ang mga namumuno, mula sa Presidente hanggang sa barangay, O Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom, bigyan niyo po sila ng courage, bigyan niyo po sila ng pagmamahal sa iyo at sa bayan, Panginoon. We pray, O Lord, na dumating ang panahon na makita namin ang aming bayan na maunlad, na hindi namin kailangang mapilitang mga ibang bayan upang maghanap buhay, kundi ito'y pipiliin na lamang namin dahil maunlad na ang Pilipinas. Dinadalangin namin, Panginoon, ang Taiwan na patuloy po na ang iyong salita ay maipangaral sa bayan na ito, na ang kanyang kalayaan ay manatili at ang kanyang mga tao, O Diyos, ay maging bukas sa Ebanghelyo, Panginoon. Dinadalangin namin ang gawain, Panginoon, saan mang dako dito sa Taiwan, na kung saan ipinapangaral ang iyong salita, na kayo po ay maghari, may pangaral at may taas si Kristo Jesus. Dalangin namin ang TIC, dalangin namin ang mga mula sa senior pastor, sa mga elders, sa mga leaders, O Lord. Patuloy niyong gabayan, patuloy niyong pagkaisahin. Dalangin namin ang lahat ng area ng Filipino ministry na yung pinagkatiwala kung saan yung pinapangaral ay yung salita. Dalangin namin ang yung favor, ang growth, O Lord. Dalangin namin na kayo po ang magbukas ng mga pintuan, O Diyos. Sa mga kababayan namin, Panginoon, na narito, O Lord, sa Taiwan, dalangin namin na sila man ay maging bukas sa Ebanghelyo. Hiling namin sa araw na ito, O Diyos, sa oras na ito, sa dako na ito, Panginoon, na yung banal na Espiritu ay dumako, Panginoon. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ang mga panalangin namin dala-dala, Panginoon, ay yung katagpuin. Ang mga kabigatan, Panginoon, ay mapalitan, Panginoon, ng kapayapaan. At, Panginoon, maging ang pamilya ng bawat isa na represented dito, O Diyos. Ang mga anak, ang mga magulang, mga asawa, Panginoon. Saan man, Panginoon, sila, dalangin namin na iyong abutin, iyong kalingain at pagpalain. At sa araw na ito, O Lord, maging ang iyong lingkod na gagamitin na itago niyo sa krus ng Kalbaryo ni Jesus. Na tanging si Jesus lamang ang maitaas, ang iyong salita ay maipangaral, Panginoon, ng malinis, matuwid, O Diyos, at buksan niyo po ang aming puso't isipan.
Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po magsitayo sa pagbasa ng kanyang salita. Our scripture reading for today is taken from Acts chapter 8 verse 1 to 8. Saul was one of the witnesses, and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. Some devout men came and buried Stephen with great mourning. But Saul was going everywhere to destroy the church. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. So there was a great joy in that city. Lord, our Lord Jesus Christ. Okay, good morning po. Welcome sa Taipei International Church Filipino Ministry. We're glad na narito po kayo. Pakibate ninyo yung katabi ninyo. Paki-welcome ang bawat isa. Welcome po ang bawat isa. Praise God, no? Na tayo po ay magkasama-sama. Alam niyo mo ba tayo nagkakasama-sama para maghiwa-hiwalay? We are gathered to scatter. Yung salitang scatter, parang ayaw mo sanang gamitin dahil nag-iba na yung meaning niya pagka sa Pilipinas. No? Tuloy lang mo natin. Acts chapter 8. Tayo po ay nasa series ng Book of Acts. Last week, tinalakay natin yung pivotal point, no, na kung saan yung church was turned around, na kung saan yung unang martir na si Stephen ay pinatay. At sa pag-aakala ng mga persecutor ay hihinto ang Christianity, subalit ito po ay hindi na pahinto, no? Sa umaga nito, titingnan naman natin, pagkatapos na marami po ang nangawala doon sa Jerusalem dahil ng binasa, ay titingnan natin ano naman ang nangyari pagkatapos niya, no? So, bago yun, meron po akong gustong tingnan po natin, no? Ito po ay yung buhay natin. Yung buhay natin, palagi ang nagbabago. Pero bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan, kahit may different points and period, bagaman parehas lang ang points and period, kung titingnan natin, no? Yung doon sa mga punto ng ating buhay, lagi natin tatandaan, merong purpose ang Diyos doon. No? Pagka nakalagpas tayo sa certain point ng ating buhay, hindi na natin yun mababalikan. Maaaring meron kayo ngayong inaalala o nag-iisip kayo nung ako'y bata pa, di ba? Yung iba ay maaaring namimiss yung larong piko, larong tagu-taguan, pero nag-iba na no? Hindi natin mapipilit yung nakasanayan natin sa current generation.
No, subukan ninyo yung mga bata pag pikuin o pagtagol-tagulan ay maaari pa na lamang kung nasa probinsya siguro tayo. Nagbabago ang panahon. At hindi rin maliban doon sa panahon, tayo man ay nagbabago. No? May panahon na tayo ay malakas gumawa, magtrabaho. Pero darating ang panahon na tayo ay hihina. Ang sabi sa Ecclesiastes, darating ang panahon na uuga yung ating mga tuhod, uuga maging yung ating mga ngipin. No? Kaya sabi ni Jesus Christ, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. No? Magkakaroon ng point, magkakaroon ng phase, mag-iiba yung panahon. Ang payo sa atin ni Paul is to redeem the time. To redeem the time. Bakit po? Kasi yung oras na nawala ay hindi na natin mababawi. Lagi din natin tatandaan. So sa patuloy natin pag-aaral sa Book of Acts, bigyan ko lamang po kayo ng timeline. Ito po kung gaano katagal na yung between Acts chapter 1 to Acts chapter 8. Sa pagtataya po, ito ay halos 1 taon lamang na mahigit. No? 1 taon na lamang mahigit. Bagamat pwedeng basahin siya sa 1 oras lamang, Acts chapter 1 to 8, no? Pero yun po ay hindi lamang nangyari na 1 linggo, kundi ito ay mahigit 1 taon. No? So nagsimula yun na ang Panginoong Yesus ay bumalik sa kalangitan, yung ascension, and sa chapter 2, ang banal na Espiritu na pinangako ng Ama ay bumaba sa bawat alagad. Nagkaroon ng 3,000 na kumilala sa Panginoon. So from 500 doon sa ascension, may dadagdag na 3,000. So nasa 3,000 plus 3,500 sila. And then every day ay may mga conversion. No? And then in Acts chapter 3, may pinagaling ang Panginoon sa pamamagitan ni Peter and John. Pagkatapos yun, multitudes were added. And then sila, Peter and John ay kinulong, and then they were released, and then pagkatapos nilang mag-release, sila ay nangaral ulit, and then sa Acts chapter 5, nangaral ulit sila, and then many were added. No? And then sa Acts chapter 6, doon sa verse 1, ang sabi doon, the days when the disciples are multiplying. Doon po sa Acts chapter 6 verse 1, nagbago na. No? Mula sa addition, ay naging multiplication na. Kaya ang tinataya ng mga nag-aaral ng Biblia, nung panahon na ito, doon sa Acts chapter 6, ay minimum na yung 10,000 no, na Christian. Now, sila ay sa isang syudad, sa Jerusalem, there are more than 10,000 Christians. No? At remember, nung panahon na yan, ang pinipilan lang kalalakihan. So, kung ang mga kababaihan nyo, kung sa ratio natin ngayon, 3 times or 4 times ang kababaihan ngayon kasi sa kalalakihan. No? So, more or less, nasa 15 to 20,000 sila. Okay. So, it's big. It's congregation. And then, sa chapter 6 din, pagkatapos ng multiplication, nagkaroon ng matinding persecution. Si Stephen, na hindi siya apostle, siya isa sa mga deacons, ay ginamit ng Panginoon para mag-preach ng gospel. Kaya ang mga deacons dapat nag-preach. Biblical yun. Biblical yun. Diba? Yan, ganun lang yung parinig din, pero dapat yun. Diba? And then, pagkatapos yun, dahil maraming nag-convert, nagalit na yung mga, nagalit yung isang group, yung group ng libertarian, no? Isa silang synagogue na tawag sa kanila ay the Synagogue of the Freemen. Sila yung mga libertarian. So pagkatapos nyon ay dinala si Stephen
sa mga namumuno at sinentensyahan siyang batuhin hanggang sa mamatay. So Stephen po ang unang martir. No? Siya ang unang witness. Kasi yung salitang witness at martir ay same. Martir. Galing yung sa salitang Grego. No? And then sa Acts chapter 8, kung nasaan tayo ngayon, dahil nga tumataas yung persecution, the believers scattered. So, pumunta yung period. Ito yung period. No? A period of intense persecution. At dahil persecution ay very intense, yung mga mananampalataya ay nagsikalat. Now, tingnan mo natin. Sabi sa Acts chapter 8, verse 1 and 2, Saul was one of the witnesses and he agreed completely with the killing of Stephen in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. Some devout men came and buried Stephen with great mourning. Now, tingnan mo natin, no? Remember, sabi ni Jesus Christ sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power. No? You will be my witnesses when the Holy Spirit comes upon you. No? So, pagka sila ay na-receive nila yung Holy Spirit, they will become witnesses. They will be empowered to become witness from Jerusalem, Judea, and Samaria. Now, itong pag-scatter nila ay hindi lamang dahil sa persecution. Now, remember, kaya sinasabi nga natin, God is sovereign over mission. No? God is sovereign over mission. So, tingnan mo natin, no? Yung period na ito is a period of transition. Yung believers, nasa exciting time sila. Pag binasa natin yung Book of Acts, yung Acts chapter 2 to 5, very exciting times yun, di ba? People are being added, miracles are happening. Sabi rito natin, no? The believers have been through exciting times from Christ's ascension to the descending of the Holy Spirit. Thousands converted, and miracles were everywhere. From a busy schedule, house to house every day, and daily services in the temple courts. No? Very busy yung schedule ng mga apostles. Kaya pag tinignan mo yung ano dito, grabe. Kaya sila yung team eh. No? Team sila. No? But one day, one point, naging pivotal point yung day na yon nung pinatay si Stephen. Everything changed in one day. The apostles went from leading multitudes to being left behind. Pero nyo, thousands. Di ba? Thousands yung nililid nila. Tapos, nag-scatter yung nililid nila kasi sila nga lang naiwan. Grabe, no? Iniisip ko nga, paano yun, no? Paano kaya yan sa TIC, sa Filipino Ministry? Ilang nagawarero, natira yung pastor at elders at deacons. Paano kaya yun? Pero nangyari, even their next level leaders, ano yung next level leaders na nila? Deacons. Na-scatter them. For God, they transition from great gathering to scattering. It's a period. Kaya nga ho yung life natin, may points and periods, may phases. One day, maaring punong-puno ka, pero hindi mo alam. Maaring punong-puno ka ng pangarap. Maaring, malapit na, darating na ako magkakaroon na kami ng reunion. Babalik na ako sa aking tahanan. But one day, meron isang tragic event na maaaring mangyari. At nangyayari yun, di ba? Kamakailan, isang eroplano na punong-puno ng pangarap. In few seconds, nawala. Very pivotal yun. Diba? Transition yan. Yung mga general na nagpaplano,
Biglang may bumagsak na bomba sa kanila. Verify mo tayo. Diba? May mga nangyayari sa ating buhay na maaaring magpabago sa atin. No? Pero lagi natin sinasabi, God is sovereign. Ano man yung nangyayari sa ating kapaligiran, iisa pa rin ang hari. At yan ay ang ating Panginoon. So verse 3, sabi dito, but Saul was going everywhere to destroy the church. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. No, para ikulong sila. No? So a wave of persecution. Tapos meron silang isang champion. Ang pangalan ay Saul. Kasi Saul na yon ay kung gaano kazilos yung mga apostles noon that they went from house to house, ganun din ang ginawa ni Saul. Nag-house to house din. Alam niyo po, bago pumunta rito sa mahilig akong mag-house to house. Kasi pagka nag-house to house ka, iba't ibang putahe, pati naman. Pagka, no? Masarap mag-church planting eh, kasi pupunta ka sa bahay, di ba? Oo. Pero delikado rin yun. Pagka ikaw ay nasa 40s na, 50s. Nung mga 20s ako 30s, medyo okay lang kasi, kunyari, nakatatlong bahay ka. It's either Coke o coffee, o pop, o RC. Di ba? Pastor, RC ka, di ba? So, ibibigay sa iyo, di ba? Tapos minsan, kainitan ng panahon, talagang tigil na mainit na kape. Pero nangyayari yun, no? House to house. No? Minsan ginagawa ko yun, nag-house to, kahit ngayon, minsan pagka umuwi ako sa Pilipinas, mag-house to house ako, magugulan siya. Pastor, narinig ako pala. No, hindi ko sasabihin mga nakupa ko. Ng bahay ng may bahay. Yun ang hindi ko magawa rin kasi hindi naman kayo sa bahay ninyo. No? Kung nag-work kayo, wala naman kayo sa bahay ninyo. No? Hindi natin magawa yun kung tayo emigrante. Tingnan na, sabi ni Paul, as for zeal, persecuting the church. Now, very zealous itong si Saul. Merong isang pangyayari at may isang tao na gustong-gustong sirain ang church. So, anong nangyari? Sabi nyo sa verse 4, but the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Ngayon, doon sa chapter 6, may kita natin, mula sa mga apostles na nagpipreach, makikita natin yung second level of leaders, yung mga deacons, nagpipreach na rin. Di ba? Kaya sabi niya, ganyan, di ba? Yung mga deacons dapat mag-preach. Ito hindi na ng deacons! Every believer, sabi yung katabi mo, mapigay mo, believer ka ba? But the believers who were scattered, ano sabi ron? Preach the good news about Jesus wherever they went. Every believers are preachers. Kaya may kita ko natin doon sa book of Ephesians chapter 4, 11 and 12, yung mga apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers, ang prime work nila is to equip the saints to do the ministry. Ang gumagawa ng ministry doon sa New Testament Church ay every believers. The primary work of the full-time ministers or the pastors is to equip the saints. Kaya makikita mo natin, araw-araw silang ini-equip for 1 year. For 1 year, di ba? Daily, nagtuturo sila. Di ba? From house to temple, nagtuturo yung mga disciples. Hindi nila alam, God is preparing them for greater ministry. Para mangyari yung sinasabi niya,
Then you will be my witnesses from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the world. Bakit? Sabi kasi ni Jesus Christ, go into all the world and preach the gospel to every people. Preach the gospel. Merong nangyayari pag naipapahayag ang salita ng Diyos. Why? Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. The gospel must be preached. The gospel must be preached. The gospel must be communicated. Ano ba ang nangyari ko? Sa verse 5, sabi ron, in times of intense opposition, God raises individuals who will advance His purpose. So nag-raise ang enemy ng isang Saul, nag-raise ang Panginoon ng isang Philip. Okay? Alam niyo po, kahit sa aspeto ng ating buhay, pag may ginagawa ang kaaway sa atin, pag tayo ay under attack of the enemy, lagi natin tatandaan, yung sinabi ko sa Isaiah 59 verse 19, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. At laging mas mataas ang kayang gawin ng Diyos sa lahat ng atake ng kaaway. Gusto ng kaaway na i-destroy yung church. But God raises standard. Yung mga na-equip, na na-scattered, they preached the gospel everywhere they went. And then God raised a Philip, an evangelist. At dito ko na-introduce na yung ministry of the evangelist. Sa panahon na ito. Hanggang ngayon, there are napakaraming mga evangelista ang dumako sa mundo. Mas kilala siguro si Billy Graham. Sa Pilipinas ay narin sila Greg Pinson. Hindi nyo na siguro makikilala yun. No? At iba't iba pa. Ang iba ay nakilala ko personal. No? Marami sa kanila ay naikot. No? Ilan sa kanila ay sinaktan, binato, pero nangangaral ng salita ng Diyos. They are evangelists. Laging nagre-raise ang Panginoon ng mga individuals. I pray that out from us, mag-raise ang Panginoon, individuals na magagamit niya so that yung word. Alam niyo po ba yung salitang scatter dyan? Yung salitang scatter na ginamit doon, same word yan na pagtatanim. Di ba yung parable of the sower, nag-scatter siya ng seed? Diba? Kung paano in-scatter yung word, in-scatter din ng Lord yung kanyang mga saints. Ang akala ng kaaway, na-scatter na sila, therefore, wala na ang church. Hindi nila alam, hindi alam ng kaaway na dahil doon sa ginawa niya, kumalat pa yung gospel. Amen? Kaya pagka nagre-raise ang Panginoon ng standard, lagi rin natin makikita, kahit na yung harang na ginagawa ng kaaway, ay kayang gamitin ng Panginoon para maging buhay na patotoo. Kung paano pagkatandaan po natin, nung pinakawalan ng Diyos ang mga Israelita mula sa Egypt. So nakawala na sila at nagising muli yung mga Egyptian warrior. Bakit natin pinakawalan? Habulin natin. At malapit na silang mahabol. Bakit? Kasi mayroong dagat. May problema. Di ba? May problema, may dagat. At umiyak sila sa Diyos. Ano sinabi ng Panginoon kay Moses? Ano ang meron ka sa iyong kamay? Meron siyang tungkol. O, itaas mo lang yung tungkol. Yung akala nilang problema, naging patotoo. Ang problema nila yung dagat, hindi nila maitawid. Yun ang ginamit ng Panginoon para ipakilala
hindi mo tatanggalin yung dagat, hahatiin ko, makakatawid kayo, at yan ay buhay na patuloy. Amen. God can raise a standard. Kung akala natin, ako parang walang-wala na yung buhay ko. Maaari yung pangyayari na yon sa ating buhay ay kaparaanan ng Diyos so that you could see paano siya gumawa sa ating buhay. Tingnan mo natin, ano ba nangyayari pagka na ipapangaral ang salita ng Diyos? Now, sabi rin sa 6 to 8, crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Many evil spirits were cast out screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. So there was great joy in the city. Now, tingnan mo natin. Di ba dati mga apostles na ang ginagamit sa ganito? Now, si Philip. Si Philip. No? Isa doon sa mga deacons. Isa sa mga naging unang evangelist. Mga kapatid, whenever the gospel is preached, receive and believe, joy abounds. Ano nangyari doon? Sabi sa verse 8, so there was great joy in the city. Pagka pinaniwalaan, tinanggap ang ebanghelyo, may nangyayaring himala. May nangyayaring himala doon sa buhay ng tao. May nangyayaring pagkilos ng Diyos. Kaya yung joy, nawawala yung kaisipan nila doon sa problema, nakikita nila, merong isang Diyos na kayang gumalaw at kumilos. Kaya napaka-importante. So, titingnan mo natin, dito sa 18 verses na ito, ano yung mga truths na pwede nating makita? No? Ano yung mga important lesson? Ano yung mga takeaways na kung saan lalago tayo bilang mananampalataya? One is that God is sovereign and has a good plan for every believer. Totoo yun. Pero totoo rin na in this plan, even painful experiences will eventually bring about good to men and glory to God. May mga maaaring mangyari sa atin as we serve God. Nasasabihin ng mga tao, bakit ka naglingkod sa Diyos? Kaya naman nangyari sa buhay mo. Pero makikita natin dito, yung akala ng kaaway, no? At maaaring akala mo, naku, bakit pa ako nag-serve sa Lord? Na-persecute tuloy ako. No? Maaaring magkaroon tayo ng painful experience. Nangyari yan kay Joseph. Di ba? Pero ano sinabi ni Joseph? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kung hindi nagselos yung kanyang mga kapatid sa kanya, kung hindi siya pinagtangka ang patayin, kung hindi siya inihulog doon sa balon, kung hindi siya binenta ng kanyang mga kapatid, hindi siya makakapunta sa Egypt, kung hindi siya pinagtangkaan ng kanyang among babae, hindi siya makukulong. Kung hindi nakalimutan nung kanyang kaibigan si Joseph, nung naibalik na yung kaibigan niya doon sa Parao, no? Hindi niya makikita yung point, yung period of time na mangangailangan ang Parao ng isang tao na magpapaliwanag ng kanyang dreams. Nakuha natin? Kaya yung mga points and periods and phases ng ating buhay, may purpose ang Lord doon. Huwag mo natin tignan lamang, ay, naku, masamang period na hindi. God is sovereign over everything. Sa ating pagkatao, maging submission. God is sovereign. So we need to trust Him. Amen. Pangalawa, let this serve as wake-up call.
natin, no? What if by God's goodness and grace, God will allow us, no? Na lumaki ang PIC. Sabihin natin yung hub noong Jerusalem Church na around 15 to 20,000. Sabihin natin 10,000. Ang maaaring ano sabi, okay na kami rito. Kukuya-kuyapi na lang kami. Kuya-kuyapi na lang kami. Okay na eh. Successful na eh. Pero hindi yun ang mission eh. Ang mission is, kaya may pastors, kaya may evangelists, kaya may apostles, kaya may prophets, they are to equip the saints so that they could do ministry, they could do mission. Amen? Sila, sabihin natin, pagka gano'n na karami, safe, secured, and seated ka na lang. Safe, seated, and secured. Pero hindi yun ang purpose ng Lord. Ang purpose ng Lord is for the gospel to be preached to all nations. Babalikan mo natin yan sa panahon, bakit magkaiba-iba yung ating lingwahe? Pilipino na nga lang, magkaiba-iba pa lingwahe. Kaya nag-iba-iba yung lingwahe natin, back doon, nung nagtayo ng tore sa Babel. Bakit? Ano yung plano nila? Huwag na tayo mag-scatter, dito na lamang tayo. Mag-gather na lamang tayo dito sa isang lugar. Kaya sabi ng Panginoon, go forth and multiply. No? Punuin ninyo ang sandaigdigan. At tayo mga Pilipino, medyo obedient to. Mas obedient tayo kasi sa Taiwanese pagka go and multiply. Diba? Pero yung point doon ay hindi ka lamang mag-i-stay sa place, kundi yung liwanag na daladala mo ay dadalhin mo doon sa madilim. Hindi lamang, lahat tayo may liwanag, magsama-sama tayo, magliwanag tayo. Pero sabi ni Jesus, hindi yung purpose ng liwanag. Ang purpose ng liwanag ay dalhin doon sa kadiliman. Ang purpose ng asin ay para ilagay doon sa nabubulok. Tayo po ay asin at kandila. Anong ginawa ng dragging out both men and women to throw them into prison, no? Talagang nakakagising yun. Sabi dito, remember, most of the time, good things can intoxicate us away from our God-given calling and life. Minsan yung akala natin success ay nakalalasing. Okay na ako, Lord, dito. Okay na ako. Okay na sila, di ba? Nag-multiply na sila, na-fill na yung buong Jerusalem ng gospel. Pero hindi yun ang design ng Lord. Ang design ng Lord is for them to become witnesses from Jerusalem to Judea, to Samaria, and the uttermost part of the world. Ang gusto ng Panginoon, sila ay umayo. Kaya minsan, makikita natin that our difficult circumstances ay empowerment pa rin ng Lord. Hindi kayo maniwala? Bakit kayo naririto? Dahil maganda ba yung kabuhayan nyo sa Pilipinas? Our difficult circumstances there empowers us, pushes us para doon sa destiny na inihanda sa atin ng Panginoon. Amen? That's wake up call. Diba? At sa Panginoon naman, yung kanyang plan is to evangelize, to make disciples, to be Christ-like, to build His church. At part po tayo doon. Yung mga nangyayari sa atin ay parte doon sa grand plan ng God kung paano para tayong putik na kanyang minuhulma. Sa paghuhulma,
May pagkakataon na parang marumi, parang pangit, di ba? Pero ganun na yung master natin eh. Hindi doon sa current situation mo, hindi the current phase ang magde-define sa'yo. Ang magde-define lagi sa'yo, yung purpose ng Lord. Why God allows you to go through that phase, that point, that period of your life. Bakit inaalaw ng Lord na dumaan tayo sa mga punto na yun? So God empowers us kahit sa ganon. Panghuli, kung tayo po ay awake, let us accept God's plan and embrace our life. Wala rin naman tayong magagawa kundi tanggapin ang plano ng Diyos. Kaya sa patuloy tayong mauntog at dahil gusto natin, ito yung plano ko, Lord! Ito yung plano ko, Lord! Now, ganun na kasimple yung witnessing. Sabi doon, di ba? Sabi doon kay Philip, he tells about Jesus Christ. He tells about Messiah. Diba? At ganun po yung witnessing. Witnessing is to tell people about Jesus Christ. At ganun po siya. Hindi sila nag-undergo ng preaching class, hindi sila nag-undergo ng kung ano pa man. They just tell what they heard about Jesus. Mga kapatid, God empowers us to live out our faith, to serve others, and share the gospel. He empowers us, He gives us gifts. Bawat isa sa atin may gifts. No? May husay, may galing. At kung gagamitin natin iyon, yung kakulangan ng bawat isa ay mapupuluan. Lahat tayo ay binigyan ng kakayanan ng Lord to serve others. Pagka pinag-aralan natin yung gifts of the Holy Spirit, makikita natin, 99% ng gifts of the Holy Spirit is for us ma-enable to serve others. Tingnan mo natin, no? Yung gift of encouragement. Yung encouragement. Pagka inangkin mo lang yun, araw-araw ina-encourage mo ng sarili mo. Hindi ang gagawin mo na lang, harap ka sa salamin, oh self, encourage you. Malakas ka! Hindi! Yung gift is for us to serve. Amen. Amen. Among the gifts, di ba, iisa lang yung gifts na para sa sarili natin eh. Sabi sa 1 Corinthians 14, yung gift of tongues. It is for you to edify yourself. Kasi ikaw lang at ang Diyos na nagkakaintindihan niyo, but the rest, yung gift of knowledge, gift of healing, di ba? Miracles. Hindi naman, biro mo, araw-araw pagkagaling sa sarili mo. Hindi, walang gano'n. Lahat ng gifts na ipinagkaloob ng Diyos is for us to serve others. Amen. Amen. Diba? Merong gifts ng leadership. Nakakita ka ba ng isang tao na iisa lang nililid niya yung sarili niya? Ikaw rin ang follower, ikaw pa leader. Administration. Diba? Kasama ang gift of administration, diba? Pero mo ina-administer mo na yung sarili mo. Napakatipid yun. Magkukulong ka lang sa kwarto mo, gagawin mo yung lahat ng gifts mo sa'yo. Hindi yun eh. Lahat ng gifts, ang intention is for us to serve. And then, God will be glorified. Even our painful experience. Pag tinignan natin yung sovereignty ni God, ay nagiging gift. Tayo mismo ay nagiging miracle na maaaring istorya natin
ay mangungusap sa ibang tao. Kahit yung painful experience natin ay maaaring gamitin ng Lord for His glory. Amen. Minsan kasi akala natin, yung sinasabing all things work together for good, ay all things are good. Hindi no, all things work together. Yung all things doon, kasama yung regrets, trials, mga napagdaanan mo. Kasama doon yung sinasabi ni Paul na nanalangin siya sa Diyos, pero hindi siya dininig. At ang sabi lamang ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Amen. Anak, sapat yung biyaya. Lord, pagalingin mo ako ng ganito, yung nawa yung mabilis. Di ba? Pero hindi. And then yung trials mo, yung painful trials mo, afterwards, makikita mo, pagka binalikan mo, yung testing mo ay testimony na lang. Na ang itinataas ay ang Diyos. Then you become a living witness na buhay ang Diyos. May ginagawa ang Panginoon. Binabago niya. Then we will share Jesus to others. Amen. Amen. Nawa maging bukas po tayo, mga kapatid. Nawa ma-receive natin, no? Saan man tayo dalhin ng Panginoon, we will tell others about the goodness of Jesus. We will tell others yung love ng Panginoon. Hanggang saan? Hanggang saan ba may Pilipino? Sabi nila, ang Pilipino raw, kung nasaan may barko, may Pilipino. To the ends of the earth, may Pilipino. Malay natin, mula rito sa inyo, may dalhin sa iba't ibang lugar upang ang ebanghelyo ng Panginoon ay may pangalan. Last week, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yung anak namin ay nakagraduate. Siyempre, masaya ka doon pag-graduate kasi medyo masususihan na yung doon sa bago ko doon, alam niyo last year, sa Vancouver, yung aking kapatid, yung kanilang group was able to plant a church mula doon sa mga Pilipino na nasa Vancouver. And then, it happened na malapit doon yung anak. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, magiging tayo. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, mag-mission tayo. Dahil kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, yun ang ating mission. Kung makikita natin yung buong Acts, natural yung mission. Natural yung pagkilos, natural yung paggawa. Hindi nga nila pinagplanuhan na makakapunta sila sa Samaria. Hindi nila pinagplanuhan na makakapunta sila sa Judea. Bakit? Napakasaya na doon sa Jerusalem. But God let persecution para sila na-scatter. Then makikita natin, nung sila ho ay na-scatter na, nung nawala na sila dun sa kanilang comfort zone, sila na hindi nagagamit. Sila na nakikinig na lamang sa mga apostles. Wow, very anointed si Apostle Peter. Oh, kainig dyan, pag-gano. Sila mismo na nagamit. Bakit? Wala na yung apostles. Kaya namin sa kailangan wala yung pastor para yung mga tao mag-raise up. Di ba? Bakit po? Kasi hindi natin makita na tayo mismo ay tinatawag ng Panginoon para magamit sa kanyang kaharian. Mga kapatid, tayo din tumayo. And let us pray. Nawa, saan man tayo dalhin ng Panginoon, gamitin niya tayo. Panginoon, salamat po, Diyos.
kami dinako mo rito sa Taiwan, O Lord. Hindi lamang maghanap buhay, Lord. But we believe, Lord, meron kang higher purpose. Amen. Hindi lamang kami magiging overseas Filipino workers, we will be overseas Filipino witnesses. Mawitness namin na yung katapatan, ang yung grace, ang yung faithfulness, O Lord. And Lord, as we grow, matutuloy kaming mag-go, O Lord, to share the gospel, to share the good news. In Jesus' name, amen. As we sing this song to the ends of the earth, nawa ito at nagiging commitment natin to as we answer the call ng Panginoon. Kasi yung salvation natin, hindi lang siya nag-stop when we receive the Lord Jesus Christ. But we are called to be witnesses, to share who Jesus is in our lives. Kagaya ng mga mentioned pastors who ask that in spite of all the circumstances that we're in now, because love overtake yung love ng Panginoon sa buhay nila. That's why they went and shared the gospel. Let us sing this song to the ends of the earth. Take me, find